Ang Ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-26 ng Nobyembre, ay mula kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin, kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ngayon ay mula kay Brother Celton Sindo. Sama-sama tayong maging saksi. Ito ang mensaheng iniiwan ng GMA7 Integrated News tuwing nagsasara ang kanilang programa. Ito rin ang hamon ni Kristong ating Hari sa bawat isa sa atin sa pagsasara ng liturgical year ng ating inang simbahan. Babala ni Jesus sa Ebanghelyo, "Kayo'y dadakpin at uusigin, ipabibilanggot uusigin dahil sa pagsunod ninyo sa akin." Ang Kristyanismo ay pananampalataya ng pagiging martir o saksi sa wikang Griego. Handa ba nating ibuwis ang ating buhay para kay Jesus? Ipinahayag noon ni San Agustin ang labis niyang pagkamangha. Ang mga martir ay ginagapos, ikinukulong, hinahagupit, sinusunog ng buhay, at brutal na pinapaslang. Subalit lalo dumarami ang kanilang bilang. Saan kaya sila humuhugot ng kakaibang katatagan? Naranasan kasi nila ang tunay na kagalakan, katotohanan, at ganap na kalayaang hatid ng mabuting balita ni Kristo sa kanilang buhay. Ang nakalulungkot, ang mundo ngayon nahirati na sa maalwang pamamaraan ng buhay Kristiyano at itinuturing pang malaking kahangalan ang manindigan para kay Kristo. Kaya nga nagkatawang tao sa unang mga martir ang pahayag ni San Pablo. "Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at pakinabang maging ang kamatayan." Sinasabing ang dugo ng mga martir ang siyang dumilig at nagpayabong sa binhi ng pananampalataya na ngayon ay ating tinatamasa. Kaya para kay Jesus, sama-sama tayong maging saksi. Pangako ni Kristo, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis, maliligtas ninyo ang inyong buhay. Manalangin tayo. Jesus, gawin mo akong tunay na saksi ng iyong paghahari. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.